Hi, magandang araw. Si Miss Jan po ito at nandito po tayo ulit sa ating paboritong tambayan, ang ating bagong tahanan, mga kwento ni Miss J. Ngayon nga ay pag-uusapan natin ang isang panibagong nakakakilig na kwento na naman. Pero bago po yan ay babati muna tayo sa ating mga avid listeners. Hi po dyan kay Ma'am Virginia Pasqua, also to Mary Grace Montaliana, Maricel, Ryan J. Lara, Redeline Davis, and Gloria Celestino. Yan, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. At ngayon nga, isang panibagong kwento na naman ang ating sabay-sabay na mapapakinggan. At eto nga po ang kwentong pag-ibig ni Jean at ni Juan. Kaya naman tumutok lamang kayo. Walang masama na magbigay ng pangalawang pagkakataon. Dahil lahat naman ng tao, nagbabago. Pero kung dadalawa sila, tama na. Dahil mga abusado na yun. Sobrang maraming thank you, Lolo. Kahit wala ka na, talagang iniisip mo pa rin yung kapakanan ko. Sobrang bait mo po talaga. Pareho kayo ni Tatay. Nagdududa na tuloy ako kung pamilya niyo ba talaga yung mga nabubuhay pa dito. Madramang sabi pa ng babaeng si Jean habang inaayos sa mga gamit niya. Lalayas kasi siya sa naiwang bahay ng lolo niyang kamamatay lang at lilipat sa bahay na pinamana nito sa kanya. Hindi niya rin kasi matiis ang mga anak nitong naghahari-harian ngayon at inaalipusta siya. Lolo, hayaan mo at hindi kita makakalimutan. Magtong-its na muna kayo ni Tatay dyan sa taas Isinarado niya ang zipper ng kanyang maleta bago tumayo. Pero bago ako lumayas at maging donya, dapat gaganti na muna ako sa mga sakim na yun. Ang ayaw ko pa naman sa lahat ay yung hindi nakakaganti. Napangisi nga siya bago lumabas ng kanyang kwarto. Nagtungo siya sa kusina at kinuha ang chili powder doon. Bago isa-isang puntahan ang mga kwarto ng mga umaalipusta sa kanya. Binudburan niya ng chili powder ang underwear ng mga to. Tignan lang natin kung hindi mamaga at magkati ang mga singit niyo. Isang malabruhang tawa ang pinakawalan niya bago bumalik sa kwarto. Kinuha niya ang maleta at abon ng kanyang lolo bago bumaba. Sakto namang pumasok ang mga hari-harian ngayon sa bahay. Ay, mabuti naman at sumuko ka na rin. Nakangising sabi pa ng pinsan niyang si Jopay. Mabuti naman at nahiya ka ring babae ka. Masyado na kasing makapal yung mukha mo. Sabi ng nanay ng babaeng nagsalita kanina. Ilang taong kang binuhay ni Papa. Dapat lang na lumayas ka na dito. Hindi kami tutulad sa kanya na kukup-kupin yung kagaya mong palamunin. Sabi naman ng ama ni Jopay. Pati ang iba pa niyang kamag-anak ay pinagsalitaan siya ng masama. Hindi naman niya yun ininda at nagbibingi-bingihan na lang. Aalis na ho talaga ako dahil hindi ko rin gusto makipagplastikan sa mga pangit na kagaya nyo. Huwag din kayong mag-alala dahil hindi ako hihingi ng maski 5 duling sa inyo. Ngumiti siya sa mga ito. Isa pa pala, kapag naging donya na ako, babawiin ko lahat ng mga ari-arian ni Lolo. Multuhin niya sana kayo. Nangangarap kang maging donya? Magagaya ka lang sa nanay mong puro panganay yung anak. Nakangising sabi ng kanyang tita Janet. Huwag ho kayong mag-alala. Hindi ko ho siya gagayahin. Isa pa, dapat yung anak niyo muna yung pagsabihan niyo ng ganyan. Tignan mo, 18 pa lang pero may 3 panganay na rin naman. Nakita niya kung paano itong napikon dahil sa kanyang isinagot. Kaya napangisi siya. Bastos ka talagang bata ka! Singhal sa kanya ng asawa ni Janet. Bastos din ho kasi kayo kausap Nag-flip hair pa siya. So, paano ba yan? Aalis na ako at nakakaistorbo na kayo sa unti-unting pagiging donya ko. Kita-kita tayo sa korte sa mga susunod na buwan Bye-bye mga pangit. Dilampasan niya mga ito at confident na naglakad palabas ng bahay. Nakaramdam siya ng lungkot dahil sa bahay na yun siya lumaki at doon siya nakaranas na maging masaya. Kaso kailangan niyang mag-move forward, lalo pat napapalagiran siya ng mga jablo. Huwag kang mag-alala, Lolo. Gagawa tayo ng bagong memories sa pamanang bahay mo sa akin.
Pagkausap niya pa sa abo nitong nakalagay sa parang garapon. Para mapabilis ang pagpunta niya sa address ng magiging bago niyang bahay, nagtaxi na siya. Alam niyang deserve niyang hindi maging tipid ngayon dahil masaya siya. Halos 2 oras nga yung biyahe niya bago huminto yung sasakyan sa isang malaking gate. Hindi naman makapaniwala si Jen sa nakikita. Pakiramdam niya rin ay maiiyak siya dahil sa tuwa. Lolo, masyado mo po talaga akong mahal na mahal. Napayakap siya sa abo nito. Huwag kang mag-alala, hindi ako magbabago kahit yumaman pa ako. Pero, aalipustahin ko yung mga anak mong pinabayaan ka. Gagantihan natin sila ng triple. Dahil nakalock ang gate, kinuha niya yung susi na nakita niya sa box kanina. Binuksan niya yon at naglakad papasok. Hindi niya maiwasang mapatalon-talon dahil sa tuwa. Masayang masaya din siya dahil maaliwala sa paningin niya ang malawak na garden. Uy, may sports car pa! Natanaw niya kasi sa garahe ang asul na sports car. Lolo, grabe naman tong iniwan mo sa akin. Baka mamaya pagpasok ko sa loob, may instant asawa na ako ah. Natawa siya bago lumapit sa pinto. Kinakabahan pa siya na hawakan yung doorknob at nanginginig din siya. Napakagwapo kong tunay, masarap pa ako. Napatigil nga siya nang may marinig siyang boses ng lalaki. Lolo, gaano katagal na ba tong bahay na to at mukhang minumulto na? Takot niyang sambit. Naghintay nga siya ng ilang minuto, pero wala na ulit nagsalita. Napahinga nga siya ng malalim at iniisip na guni-guni lang ang narinig. Binuksan ni Jen ang pinto ng bahay at napatulala na lamang siya dahil sa hindi niya inaasahang bubungad sa kanya. Sino ka? Sino ka? Singhal sa kanya ng lalaking nasa loob at nakabrief lang. Ikaw yung dapat kong tanungin. Sino ka? At anong ginagawa mo sa bahay ko? Balik na tanong dito ni Jen. Ang inaasahan niya ay maaliwalas at tahimik na sala ang bubungad sa kanya. Hindi niya naman ine-expect na lalaking nakabrief pala at sumasayaw-sayaw pa. Anong bahay mo? Nagtatakbo sa sofa ang lalaki at naupo doon. Kinuha nito ang unan at tinakip sa kanyang sarili. Bahay ko to. Mukhang wrong address ka, miss. O baka naman stalker kita. Hindi kaagad nakasagot ang babae. Napatitig siya sa mukha nito. Hindi dahil sa nagagwapuhan siya, kundi dahil kilala niya ang lalaki. Ano, bakit di ka makapagsalita? Stalker kita, no? Muling tanong ng lalaki. Ako? Stalker mo? Itinuro pa ni Jen ang sarili. Ang kapal-kapal naman ng mukha mo para maging stalker mo ko. At anong sinasabi mong bahay mo to? Ako ang may-ari ng bahay na to. Meron akong titulo, kaya may patunay ako. Gusto niya biglang pagsasampalin ng lalaki dahil bumabalik yung galit niya dito. Sigurado din siya na hindi siya nito nakikilala ngayon, gumanda kasi siya. Miss, nung isang araw pa ako nandito, sasabihin ko rin sa'yo na may titulo ko. Baka namali ka lang ng address dahil imposibleng dalawa yung may-ari ng bahay na to. Tugon pa ng lalaki. Maingat na ibinaba ng babae ang abo ng lolo niya sa sahig, bago kalkalin ang dala niyang shoulder bag. Kinuha niya doon yung titulo ng lupa at lumapit sa lalaki. Saka hinarap ang papel dito. Ayan yung patunay na akin itong bahay, kaya mabuti pa. Magbihis ka na at lumabas ka na dito dahil kung hindi, kakasuhan kita ng trespassing at sexual harassment. Singhal niya sa lalaki. That must be fake. Nasa akin ang totoong titulo ng lupa, ng bahay na to, at ikaw yung umalis. Singhal pa sa kanya pabalik ng lalaki. Kung may aalis man sa ating dalawa, ikaw yun. Bakit hindi na lang natin ipatawag yung lawyer na nag-deliver ng titulo sa akin para magkaalaman na? Sumandal sa sofa ang lalaki at prenteng na upo. May takip naman ang hita nito ng unan kaya malakas ang loob nito. Sige, hindi ako natatakot dahil alam kong nasa tama ako. Matapang pang sabi ni Jen bago maupo sa kaharap nitong sofa. Bahagya nga siyang nailang dahil masyadong kumakaway sa kanya ang abs at biceps ng lalaki. Gusto niya tuloy pisil-pisilin ng mga yon. Tinawagan nga ng lalaki ang lawyer na sinasabi nito. Habang naghihintay, tahimik lamang sila pareho at walang nagtangkang magsalita. Nagsasamaan din sila minsan ng tingin. Attorney Jacob, you're here. Tumayo ang lalaki at sinalubong ang kakapasok lamang na attorney. Mabutit nakapunta ka kaagad. May isa kasing ilusyonadang babae dito na inaangkin itong bahay ko.
Hindi naman nakasagot si Jen dahil nakaiwas siya ng tingin dito. Ang walang ya kasing lalaki ay nakabrief pa rin. Mr. Marquez, I think you should put some clothes on first. Sabi ng attorney, bago mapatikhim. Natauhan naman bigla ang lalaki at nagmamadaling nagtungo sa kwarto niya. Nawala sa isip niya na wala pala siyang damit hanggang ngayon. Pagkatapos kang magbihis nito, bumalik ka agad ito sa sala. Sorry for that, attorney. Hindi kasi ako mahilig magdamit kapag nasa bahay lang eh. Sabay tawa nito at naupo. Napatikim naman si attorney bago nagsimulang magsalita. Okay, let's start. Anong problema, Mr. Marquez? Yan kasing babaeng yan, sinasabing sa kanya itong bahay at lupa na pinamana sa akin ni Lolo. Gumawa pa siya ng pekeng titulo. Tugon ng lalaki. FYI, totoo yung sinasabi ko. Never magsisinungaling sa akin yung lolo ko dahil mahal na mahal ako nun. Pagsusungit dito ni Jen. So you're saying na dalawang may-ari ng bahay na to? That's impossible. Bumaling ito kay attorney. Right, attorney? Imposible na hati kami sa bahay na to. Ikaw ang nagbigay sa akin ng titulo. Actually, she's the owner of this house too. Ang bumili ng bahay na to ay ang lolo mo at ang kaibigan nito. At nakalagay doon sa testamento nila na kapag namatay sila, parehong kayo yung makikinabang sa bahay na to. It means, pareho kayong may karapatan sa bahay at lupa na to. Nasa sa inyo na lang kung anong gagawin yung kasunduan. Ngumiti si attorney. Pwede kayong mag-alok ng offer sa isa't isa. Kaso, hiling ng mga lolo nyo na wala sanang isa sa inyo na isusuko ang bahay. Hindi naman makapaniwala ang dalawa dahil sa kanilang narinig. Ayoko nang may kahati dito sa bahay. Hindi ko din isusuko dahil nagustuhan ko ang place. Bumaling ang lalaki kay Jen. So miss, I want to offer you money. 5 million. Umalis ka lang dito at isuko mo sa akin ang rights ng bahay na to. Ngumiti ng matamis si Jen. Isaksak mo sa baga mo yung 5 milyon mo. Ito na lang yung huling iniwan sa akin ni Lolo, kaya hindi ko rin ito isusuko. Ikaw na lang yung umalis dahil mukha ka namang may pera at saka mayabang ka. Bakit bang init-init ng dugo mo sa akin? Wala naman akong ginagawa sa'yo ah. Isa ka ba sa mga naging babae ko nun? Kung oo, sorry na. Sana pwede kitang sakalin ng buwisit ka. Never akong naging babae mong mayabang ka. Umirap siya at bumaling kay attorney. Attorney, ipaglalaban ko ang bahay na to. Eto na lang yung natitira sa akin kaya hindi po ako aalis dito. Yang kumag na yan yung dapat umalis. Ayokong kasama yung kagaya niya sa iisang bubong. At feeling mo naman gusto kitang makasama din. Never. Ayoko na may kasama sa bahay at mas lalong ayoko kitang makasama. I hate Amazona type of woman. Kainin mo yung bulok mong opinyon. Nagsimula na ngang magkasagutan ng malala ang dalawa kaya naman sumingit na si Attorney Jacob. I guess walang susuko sa inyo. Kaya wala kayong choice kundi ang magsama sa iisang bubong. Tumayo ito. Kapag may nakaisip na sa inyo na sumuko, tumawag lang kayo sa akin. And please, wala sanang mababalitang maisa sa inyong duguan. Irespeto nyo na lang din yung naging desisyon ng mga lolo nyo. Sige na, mauna na ako. Ngumiti si attorney bago lumabas ng bahay. Umalis ka na lang dito. Gagawin kong 10 milyon yung perang ibibigay ko sa'yo. Kahit 1 bilyon pa yan, hindi ako aalis. Kung gusto mo, ikaw na lang yung umalis. Inirapan muli ito ni Jen bago tumayo. Kinuha niya ang mga gamit at abon ng lolo niya bago umakyat sa second floor para mamili ng kanyang kwarto. Samantalang ang lalaking si Yuan naman ay napahinga na lamang ng malalim at napahilot ng kanyang sentido. Akala ba niya susuko ako? Hell no. Kung hindi siya madaan sa pakiusap, gagawa ko ng paraan para siya na lang mismo yung lumapit sa akin. Isang malaking ngisi ang pinakawalan niya bago tumawa na parang sinasaniban. Narinig naman ni Jen ang tawa nito kaya napasimangot na lamang siya. Siguradong nag-iisip ng plano ang mokong na yon para mapaalis ako. Sa bagay, doon naman siya magaling. Pagplanuhan yung isang bagay para makuha niya lang. Pero sa tingin niya ba, kaya niya pa rin ako? Kung gusto niya ng war, pagbibigyan ko siya. At ngumisi rin siya. Sa mga unang araw nga ni Jen sa bahay kasama si Yuan, hindi na kaagad maganda ang nangyari. Ramdam na kasi niya ang pambubwisit ng lalaki pero pinapalampas niya lang. Who is si Yuan? Napahinto sa pag-uunat si Jen nang marinig ang boses ng isang babae. Agad ngang sumama ang timpla ng mukha niya nang makita si Yuan sa sala. Kasama ang bagong babae nito. Araw-araw kasi ay iba't ibang babae ang kasama ng lalaki.
Don't mind her, babe. Tugon ng lalaki at umakbay dito. Is she your maid? Muling tanong nito. Anong maid? Never kung pagsisilbihan ng lalaking yan. Pagsusungit niya bago dumiretso sa kusina. Alam niyang nananadya ang lalaki na asarin siya para mapaalis sa bahay, pero hindi siya magpapaapekto. Mas dobling pang-aasar ang ibabato niya pabalik dito. Nagsimula nga lang siyang maghanda ng kanyang umagahan. Palagi niyang sinisigurado na hindi niya magagalaw ang stocks ng lalaki. Ayaw niya kasing magkaroon ng utang na loob. Hey, what's your plan later? Dinig niya ang boses ni Yuan pero hindi niya ito pinansin. I'm talking to you. Are you deaf? Napataas yung isang kilay niya at nilingon nito. Ako ba yung kausap mo? At tinuro niya pa ang sarili. Mukha bang may ibang tao dito maliban sa'yo? Abay malay ko ba? Isa pa, bakit po tinatanong yung mga plano ko? Tatambangan mo ba ako at bigla na lamang itutumba? Ang weird ng mindset mo. Umirap ito. Gusto ko lang sabihin na may party ako mamaya dito sa bahay. Wala ka rin namang magagawa in case na ituloy ko yon. Bahay ko rin naman to. Wala akong pakialam kung magparty ka. Huwag niyo lang subukang mag-ingay ng sobra at initin yung ulo ko dahil pahinga ako mamayang gabi. May trabaho ko sa hapon kaya ayokong iniistorbo ako sa pahinga ko. Okay. Nangingiting saad ng lalaki bago sa talikuran. Sa ngiti nito, alam niya kaagad na mag-iingay ito mamaya para maasar siya. At syempre, papatulan niya ito dahil ayaw na ayaw niyang naiistorbo siya pag nagpapahinga. Pagkatapos ngang kumain ni Jen, bumalik na siya sa kwarto niya para maligo. Kahit online job yung meron siya, sinisigurado niya pa rin presentable siya. Open camera din kasi sila. Uy Jen! Yun kaagad yung bungad sa kanya ng kanyang kapwa virtual assistant na si May. Ang taray ng background mo ngayon Nagiging donya ka na ba? Malapit-lapit na. Mas pinakita pa niya ang buong kwarto niya. Nakikita mo ba yan? Yan lang naman yung pinamana sa akin ng lolo ko. Naku, kapag nalaman niya ng mga kamag-anak mo, siguradong magiging sugapan na naman yung mga yun. Naiiling na sabi nito. Ay subukan lang nila. Hindi lang pechay at saka talong nila yung mamamaga. Tugon pa niya. Nasa ganun nga silang senaryo nang biglang pumasok ang call ng boss nila. Agad naman silang napaayos dahil medyo istrikto ang boss nila. Girls, we have a new business partner now. He's one of the best businessmen in the Philippines and other countries. Sabi pa ni Mr. Smith. Is she handsome, Mr. Smith? Paghirit pa ni May. A very handsome guy. Natatawang tugon pa nito. Biglang ang may pumasok sa call na lalaki. At muntik nang mapasigaw ng mura si Jen. Nang makita ang kinaiinisan niyang lalaki. Hi ladies, I'm Yuan Marquez. Nakangiting pakilala pa nito. Ginagawa ng lalaking yan dyan? Nakakainis. He will be part of my team. So, he will be your boss too. Sabi pa ni Mr. Smith. Wala namang nagawa ang babae kundi ang tumango na lamang. Mr. Marquez, parang pareho kayo ng background ni Jen. Biglang sambit ni May. Oh, really? Iisang bahay? Pwede naman yun. Baka mahilig lang din si Mr. Marquez sa ganitong mga design. Pagputol niya sa sasabihin ng lalaki. Alam niya kasi kaagad na sasabihin nitong nasa iisang bahay sila. Sa bagay, yun lang yung nasabi ni May at nagkibit balikat. Nagsimula nga ang trabaho nila. Hindi gaano makapag-focus si Jen dahil pansin niya, pasulyap-sulyap sa kanya ang lalaki. Sa sobrang inis niya, pinatay niya ang kamera at sinabi na lang na nagkaproblema. Dami-daming makakatrabaho, babaero pa talaga. Mahinang bulong niya. Siyempre nag-off mic siya. At baka huling araw niya na sa trabaho. Mabilis nga lang na lumipas ang oras hanggang sa maghapunan na. Nagpainat-inat na nga lang ang babae at napahimas-himas ng kanyang batok. Kahit maghapon na nakaupo lang, sobra pa rin yung pagod niya. Hindi na pala ako nakapag-lunch. Mahinang sambit niya. Lumabas siya ng kwarto at naglakad pababa ng hagdan. Pero nasa kalahati pa lang siya ng hagdan, biglang tumunog ng malakas ang speaker. Kung hindi siya nakahawak sa railings, malalaglag siya dahil sa sobrang gulat. Party! Party! Dinig niyang sigaw ng isang lalaki. Mukhang sineryoso nga ng lalaking yun ng party-party. Nakasimangot niyang saad. Nakita niyang may mga papasok sa bahay kaya nagmamadali siyang tumakbo pabalik sa kwarto. Ayaw niyang magpakita sa bisita ng lalaki at baka ano pang isipin ng mga ito. So anong kakainin ko? Etong tinapay na tira ko. Nakasimangot niyang tanong sa sarili. Kung alam ko lang na itutuloy talaga ng kumag na yun ng party, di sana nag-akyat na ako ng maraming pagkain. Napahinga na lang siya ng malalim at napahiga sa kama. Itinuon na lang niya ang oras sa pagsa-cellphone.
habang pinipigil ang inis dahil sa malakas na speaker. Bad trip! Inis siyang napabangon nang hindi na niya kinaya. Lumabas siya ng veranda at sumilip sa baba. Halos nga mag-usok ang tenga niya sa inis nang makita ang malaking speaker na talagang nakatutok malapit sa veranda niya. Nakita niya rin ang samot-saring mga babaeng naka-sexy outfit. Babaero talaga ang lintik na lalaki. Hindi man lang nagkaroon ng character development. Bulong pa niya. Bigla ngang nahagip na mga mata niya ang baldeng nasa gilid na may lamang tubig. Napangisi siya bago yun kuhanin at walang pagdadalawang isip na isinaboy sa ibaba. Dinig niya ang mga sigawan ng mga tao at ang isang malakas na pagputok. Sigurado siya na ang speaker yon. Kung malakas kang mang-asar, mas malakas ako, no? Ngising tagumpay na saad niya. Nagmamadali siyang bumalik sa loob ng kwarto niya at satisfied na naupo sa kama niya. Ilang minuto nga ay biglang may kumatok sa kanyang kwarto. Inihanda niya kaagad ang matamis ng ngiti bago yun buksan. "You ruined my party!" Singhal kaagad sa kanya ng lalaki. "Ha? Wala naman akong ginagawa." Painosenteng tugon niya. "Wala." Mas lalong nagkasalubong ang kilay nito. "Sinong magbubuhos ng tubig galing mula sa veranda mo? Ikaw lang yung tao dito." "May ebidensya ka ba na ako yun? Bago ka sumugod dito, siguraduhin mo munang may ebidensya. Kaso mukhang haka-haka mo lang yung mga sinasabi mo eh." Nagkibit balikat siya. "So layas na. Iniistorbo mo kung babaero ka. Type mo siguro." Hindi na pinatapos pa ni Jen ang sasabihin nito at agad itong pinagsaraduhan ng pinto. Narinig pa niya ang pagmamaktol ng lalaki pero hindi na niya ito pinansin. Kahit magsuntukan pa kasi sila nito, hindi niya hahayaang magwagi na naman ito. Ex-boyfriend niya kasi si Yuan nung high school siya. Masaya pa siya noon dahil first boyfriend niya at kinababaliwan ng marami. Tapos madidinig niyang pustahan lang pala ang love na yon. Kaya simula nga noon, isinumpa na niya ito. Halos araw-araw na ngang nagpa-party ang lalaki kaya masyadong naiistorbo na si Jen. Pero kapag sinisita naman niya ito, nag-o-offer lang ito ng pera para lumaya siya sa bahay. "Gutom na ako." Maktol niya habang pagulong-gulong sa kama. Hindi siya makababa dahil nasa sala ang mga ito at doon nagpa-party. Takot din kasi siya sa mga lasing dahil pakiramdam niya may gagawin ang mga ito. "Buwisit ka talagang, Yuan ka." Inis siyang tumayo. "Bahala na. Kunwari na lang hindi ko sila nakikita at iintindihin ko na lang yung sikmura ko." Bumaba siya ng kama at lumabas. Tila magnanakaw pa siya dahil dahan-dahan siya at pasimple para lang hindi makita ng mga bisita nito. Kaso baliwala pa rin dahil bigla pa rin napatingin ng mga ito sa kanya. "Oh, who is this beautiful lady?" Tanong ng isang lalaki na may pulang buhok. "Yuan, may binabahay ka na pala." Sabi naman ng lalaking maraming tattoo. "Don't mind her." Tugon lang ni Yuan. Hindi naman na pinansin ni Jen ang mga ito at dire-diretso na lang sa kusina. Mabilis siyang nagluto ng pagkain niya para makabalik na kaagad sa kwarto. "Hey!" Napaigtad nga siya nang may tumawag sa kanya. "Who are you? Why are you with Yuan?" Nilingon niya ang lalaking nagsalita. Maamo ang mukha nito pero halatang sobrang babaero. "Bahay ko rin kasi to," sagot niya at muling bumaling sa kanyang niluluto. "Bahay mo rin to?" Napatawa ang lalaki. "Or maybe you're his secret wife. Imposible naman kasing bahay mo rin to dahil bigay to ng lolo niya." "Bahay ko nga rin to. Gusto mo bang isampal ko sa iyo ang titulo na hawak ko?" Pagsusungit niya pa dito. "I'm not buying without excuses." "Eh di wag. Wala naman akong binibenta para mag-buying ka dyan." Pinatay niya ang kalan at isinalin sa plato ang kanyang niluto. "Suplada ka. Yan ang gusto ko sa mga babae, Luis." Sabay nga silang napalingon kay Yuan na kakapasok lang ng kusina. Seryosong mukha nito kaya natatawang napataas na lang ng dalawang kamay si Luis na animoy sumusuko. "Chill bro, I'm just kidding." Natatawang sabi nito bago lumabas ng kusina. "Ikaw na lalaki ka. Kapag alas 10 na nandito pa rin kayo at ginugulo ko, bubuhusan ko kayo ng tubig na galing sa inidoro." Banta pa ni Jen sa lalaki bago mabilis na lumabas ng kusina. Patakbo niya ngang inakyat ang hagdan para wala nang magtanong pa sa kanya. Doon nga kumain ang babae sa kanyang kwarto habang iniinda ang ingay ng mga nagpa-party sa ibaba. "Hindi ba nagsasawa ang mga yan kaka-party?" Nakasimangot niyang tanong bago napahilamos na lang ng kanyang sariling mukha. Nang hindi na nga siya makatiis, pinuno niya ang timba ng tubig na galing sa gripo at binuhat yon patungo sa hagdan.
Nakita niyang nakaupo sa tapat ng hagdan si Yuan na kaagad niyang binuhusan ng tubig. Nagulat naman ang lahat at napahinto dahil sa kanyang ginawa. What is your problem? Galit na tanong nito sa kanya. Ikaw yung dapat kong tanungin, ano bang problema mo? Singhal niya pabalik dito. Ilang araw niya na kasing pinagbibigyan ang lalaki. Pero napupuno na siya dahil sa pambubwisit nito sa kanya. Ako pa tong may problema. Ikaw tong bigla-bigla na lang nagsasaboy ng tubig. Sagot pa ng lalaki. Dahil ikaw tong parang siraulong araw-araw nagpapaparty at nag-uuwi ng iba't ibang babae. Dinuro niya ang lalaki. Ako, napupuno na ako sa yung lalaki ka ha. Tinitiis ko lang dahil wala ako sa mood na makipag-usap sa'yo. Ano naman kung magpa-party ako magdamag o mag-uwi ng babae? Bahay ko to. Kaya gagawin ko lahat ng gusto ko. Isa pa, kung naiinis ka na sa akin, tanggapin mo na lang yung inaalok at umalis ka na dito. Excuse me lang ha. Para sabihin ko sa'yo, bahay ko rin to. At saka hindi ko tatanggapin yung pera mo. Kung may dapat mang umalis dito, ikaw yon. Why would I do that? Ako yung nauna dito. Wala akong pakialam kung ikaw yung nauna dito. Bahay ko pa rin to. Wala rin naman akong pakialam kung ano yung mga gusto mong gawin. Ang akin lang sana ay irespeto mo rin yung oras ko. Kung makapagpatugtog kayo ng speaker, parang mga bingi kayong lahat eh. Magpapahinga na lang yung tao, binubulabog nyo pa. Hey, wag mo nga awayin si Yuan. Sumabad yung isang babaeng short hair at kumapit sa braso ng lalaki. We're just having fun. Kung nagsiselos ka dahil nasa amin yung atensyon ng asawa. Asawa? Napatawa siya. Pinaglolo ko mo ba ako? Hindi ko asawang isang yan at never ko siyang magiging asawa. Kahit 10 babae kayong nasa bisig ng babaerong yan, never akong magsiselos. O baka naman nagpapapansin ka lang sa kanya. Nakangising sabi ng babae. Nag-init naman kaagad yung ulo niya. At sino siya para magpapansin ako? Napahinga siya ng malalim. You know what? Mahirap kausap ang mga taong kagaya nyo. Babalik na ako sa kwarto ko. Itigil nyo na lang yung party na yan at magsiuwi na kayo. Kapag hindi pa kayo tumigil, tubig na mainit ang susunod kong isasaboy sa inyo. Bakit ka naman namin susundin? Nakasimangot na tanong ni Yuan. Dahil kapag sinabi ko, ginagawa ko. Ngumiti siya ng matamis dito. Huwag nyo rin palang kalimutang magligpit. Kayong ipapamunas ko dyan sa sahig kapag may nadatan akong kalat dyan bukas. Pagkatapos, ay dire-diretsong bumalik sa kwarto si Jean. Oh, she's so scary. Natatawang sabi ng lalaking pula ang buhok. Dude, we should clean. Halata namang gagawin niya ang banta niya eh. Sabi ng isang lalaki. Why would we listen to her? She's just nobody. Sabi ng babaeng nakahawak kay Yuan. Inis namang tinanggal ng lalaki ang pagkakahawak nito. Hindi ka dapat nakikialam sa away namin. Sinabi ko na sa'yo. This all just act. I'm already retired playboy. Oo nga kasi, wala ka ng pag-asa dyan dahil in love pa rin yan sa ex niya nung high school. Nakangising sabi ng lalaking maraming tattoo. Shut up. Pagsusungit lang dito ni Yuan bago simulan ang paglilinis. Naiinis pa siya dahil sinusunod niya ang babae. Medyo nai-intimidate din kasi siya dito. At alam niya sa sarili niya na mahihirapan talaga siya sa pagpapaalis dito sa bahay. Pakiramdam ni Jen ay malaking achievements para sa kanya ang mga nangyayari. Natigil kasi ang araw-araw na party sa bahay. Pero nagdadala pa rin ng barkada doon ang lalaki at mga babae. Wala naman siyang pakialam basta peaceful na yung paligid niya. Sobrang peaceful ng buhay ko. Sana, umalis na rin yung panira sa akin. Nakangiting sabi ng babae habang nag-aayos siya. Day off niya kaya lalabas sila ni May. Pinapunta na niya ang kaibigan sa bahay. Total wala naman si Yuan. Kaya hindi naman sila makikita ng kaibigan. Hey! Napaigtad nga siya nang bigla na lamang bumukas yung pinto ng kwarto niya at niluwa si Yuan. Bakit nandito ka? Gulat niyang tanong sa lalaki at napatayo pa. Siyempre bahay ko to. Umira pa ito. Anyway, may tao sa labas ng bahay. Kaso mukhang nakapasok na. Ikaw yung hinahanap. Nakita ka ba niya? Tarantang tanong niya. Umiling ang lalaki. Bababain ko na sana. Kaso nakita kong siya yung katrabaho mo. Jen? Nandiyan ka ba sa itaas? Mas lalo ngang nataranta ang babae nang marinig ang boses ng kanyang kaibigan. Wala sa sariling hinila niya papasok ng kwarto si Yuan at isiniksik sa likod ng pinto. What are you doing? Takang tanong ng lalaki. Huwag kang magulo. Sagot niya lang dito. Sakto namang sumulpot si May na may malawak na ngiti. Jen! Nakangiting lumapit ito sa kanya. Ang taray na itong bahay mo ah. Ang lakas-lakas Makedonya. Abay meron ka pang sports car sa ibaba.
Sa kaibigan ko yon, nakipark lang. Palusot niya at peking tumawa. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Yuan kaya mahina niya itong sinipa sa binti. Sinamaan naman siya nito ng tingin. Teka, bakit nakaharang ka dyan sa pinto? May itinatago kang lalaki dyan, no? At ngumisi pa ito. Mabilis naman siyang umiling. Marumi lang yung kwarto kaya nakakahiyang magpapasok. Sige na, dun ka na sa sala at kukuhanin ko lang yung mga gamit ko. Sus, baka nga sa boyfriend mo pa yung sports car sa ibaba eh. Natatawa si May. Don't worry, naiintindihan naman kita. Gawain ko rin namang magtago dati ng lalaki. Sira, wala nga akong tinatagong lalaki. Sige na, para mas marami tayong time gumala. Tumango na lamang si May bago naglakad paalis. Napahinga naman ng malalim si Jen. Bago sinarado ang pinto at lingunin ang lalaki. Nagtaka nga siya dahil wala na ito doon at nasa bedside table na. Tinitignan nito ang mga pictures doon. Is this you? Tanong ng lalaki habang nakaturo sa litrato niya. Nung high school pa siya. Medyo chubby siya noon at haggard. Nagbago lang siya mula nang masaktan siya nito. Oo, may problema ka? Inagaw niya ang picture frame. Lumabas ka na nga. Doon ka dumiretso sa kwarto mo at huwag ka na munang bumaba hanggat hindi pa kami nakakaalis. Hindi naman nagsalita ang lalaki at nakatitig lang kay Jen. Hindi tuloy alam ng babae kung anong nasa isip nito. Aalis na kami. Lumabas ka na kaagad dito sa kwarto ko Subukan mong mangialam dito, bibirahin talaga kita. Banta niya lang dito. Bago ibalik ang picture frame sa nilalagyan nito. Wait. Nagsalita si Yuan at hinawakan ng kamay niya. I just want to confirm something. Ano yun? Medyo kinakabahan pa si Jen dahil may hinala na siyang nakilala na siya nito. Ikaw ba talaga yung nasa picture? Oo nga. Tinanggal niya ang pagkakahawak sa kanya ng lalaki. Hindi lang halata dahil maraming nagbago sa akin. Maraming nagbago dahil may kumag na babaerong nanakit sa akin noon. At ginawa kong girlfriend dahil sa pustahan. Pagkatapos niyang sambitin yun ay nilayasan niya na ang lalaki. Sapat na muna sa kanya na pinatamaan niya ito ng katotohanan. Ang tagal mo naman! Maktol pa ni May. Pasensya na, mainayos lang ako. Sagot pa niya. Nagpapaalam ka pa yata sa tinatago mong lalaki. Ikaw ipakilala mo sa akin kung sino yan kapag ready ka na. Alam mo, tara na lang at nang masulit natin tong day off natin. Sabay hawak niya sa braso ng kaibigan at hinila ito palabas ng bahay. Panatag na siyang hindi nito nalaman na nasa iisang bahay sila ni Yuan. Pero halos mapamura nga siya nang bigla siyang tawagin ng lalaki. At nandoon pa ito sa beranda ng kanyang kwarto. Jen, ingat ka sa lakad nyo. Kapag wala kang masakyan, tawagan mo agad ako at susunduin kita. Nakangising sabi ng lalaki at kumaway pa sa kanya. Si Mr. Marquez! Gulat na sambit naman ni May. Hindi siya yan, namamalik mata ka lang. Tinakpan ni Jen ang mata ng kaibigan habang hinihila ito papalayo. Sinamaan niya ng tingin si Yuan. Napanay-kaway pa rin sa kanya. Hindi niya alam kung anong trip nito at bakit ito naging parang bata. Pero napikon siya kaya humanda ito sa kanya kapag nakauwi na siya. Sa kabilang banda nga ay si Yuan na masayang masaya. Masaya siya dahil sa wakas ay nahanap na rin niya ang babaeng naging dahilan kung bakit tumigil siya sa pagiging babaero. Kaya pala napaka-familiar mo sa akin. Natatawang napailing siya nang mawala sa paningin niya ang babae. Ikaw na pala yung babaeng hinahanap ko. Dapat pala, magpasalamat pa ako kay Lolo na dinala kanya sa akin. At ngayong nahanap na nga niya ang babaeng gusto niyang pag-alayan ng buhay niya, sisiguraduhin niyang babawi siya dito at papatunayan ang kanyang sarili. Sa mga sumunod ngang araw ay bigla nang natakot si Jin sa lalaki. Gusto na nga niya na magpatawag ng pari dahil sa asta nito ngayon. Bigla-bigla kasi itong naging maamo at hindi na ito nagdadala ng mga babae sa bahay o kaya nagpapaparty. Good morning, Jen. Naghanda ako ng umagahan nating dalawa. Yon ang bumungad sa kanya. Pagpasok niya sa kusina, dahilan para bahagya siyang mapaatras. Upo ka na. Nagluto ako ng breakfast para sa ating dalawa. Bakit kasali ako sa niluto mo? Huwag mong sabihing lalasunin mo ako para talagang mapaalis mo na ako dito. Nagdududang tanong pa niya dito. Of course not. I won't do that, okay? Gusto lang kitang ipagluto. Tugon pa nito. Hindi naman siya kaagad nagpauto. Yuan, hindi ikaw yan. Hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo pero hindi ako madadala dyan sa bait-baitan mo. Malay ko bang bigla mo akong itumba?
O kaya gusto mo lang pala akong gawing babae mo? Sorry ka, hindi ako mahilig sa babaero. Nadala na ako sa mga hindi makontento sa isa. Ang lawak din talaga ng imagination mo, no? Hindi ba pwedeng pambawi lang to sa mga nagawa at nasabi ko? Napasimangot ang lalaki. Kapag loko-loko ko, naiinis ka. Ngayong good boy ako, ayaw mo din. Saan ba ako lulugra dyan sa puso mo? Hoy, wala kang lugar dito sa puso ko. Inirapan niya ito bago naglakad papalapit sa hapag. Sayang din kasi ang free food, kaya tatanggapin na niya. Mukha rin naman kasing hindi siya talaga nito itutumba. Kung wala akong lugar sa puso mo, kahit sa abdo mo na lang muna. Uunti-untiin ko hanggang sa magkaroon ako ng space sa puso mo. Ngumiti ng matamis ang lalaki bago maupo sa harapan ng upuan ng babae. Pero bakit ka ba bigla ang bumait? May gumayuma ba sa'yo? Siguro dinalaw ka ni lolo at ng lolo mo no sa panaginip. Natakot ka sigurong kuhanin nila no? Sunod-sunod niyang tanong dito. Gusto ko lang bumawi. Nilagyan ito ng pagkain ang plato ni Jen. Marami akong nagawang kasalanan sa'yo, kaya gusto kong bumawi. Marami din akong pagkakamali. Lalo na yung nagawa ko sa'yo noon. Doon natigilan ang babae. Sigurado na siya kung anong dahilan, kung bakit mabait ang lalaki. Kung tungkol to sa nangyari nung high school tayo, kalimutan mo na lang yun. Kahit kasi anong gawin mong pambawi, hinding-hindi na mabubura yung kasalanan mong yun. Isa pa, kasalanan ko naman na in love ako sa isang notorious playboy sa school. Napatawa siya. Isipin mo na lang na hindi tayo naging magkarelasyon. Hindi naman yata counted yon dahil hindi man lang tayo umabot ng 1 month. Jen, totoong mahal kita. Aminado akong nung una ipustahan lang. Pero isang araw pa lang yata tinamaan na ako sa iyo eh. Ikaw yung tatamaan sa akin kapag hindi ka pa tumigil dyan. Kumain na lang tayo dahil importante ang trabaho ko ngayon. Kailangan kong asikasuhin yung magaganap na party ni Mr. Smith. Pagputol niya sa sasabihin nito. Parang batang napanguso naman ang lalaki at napatango na lamang. Pagkatapos ngang kumain, dumiretso kaagad si Jen sa kanyang kwarto. Si Yuan na raw kasi ang magliligpit kaya hinayaan na niya. Good morning, ladies! Nakangiting bati sa kanila ni Mr. Smith. Good morning, sir. Nakangiting tugon niya. Oh, Mr. Marquez is not here yet. But it's okay. I know he needs to rest. Saad pa nito. Sir, baka busy lang siya sa pagiging house husband niya. Nakangising sabad pa ni May. Sinamaan naman ng tingin ni Jen ang kaibigan. Magmula kasi nang makita nito si Yuan sa veranda ng kwarto niya, palagi na itong bukang bibig ng kaibigan niya. House husband? He's still single. Jen, nagtimpla ako ng chocolate drink para sa'yo. Agad ngang naisara ng babae ang laptop niya dahil sa biglaang pagpasok ng lalaki sa kanyang kwarto. Sira ulo ka ba? Hindi ka ba marunong kumatok? Paano kung nakita ka nila? Sita niya sa lalaki. Ikinakahiya mo ba ako? Isa pa, nakita na kaya ako ni May. Nakangiting sagot pa nito. Napasampal na lang siya sa kanyang noo. Feeling niya, mas lalo pa siyang na-stress dahil sa pagiging good boy nito ngayon. Alam mo, hindi ko na alam kung anong trip mo sa buhay. Maging babaerong salbahe ka na nga lang ulit? Saad pa niya. Matagal na akong retired playboy. Pagkatapos mong mawala nun, naging good boy na ako. Yung pinakikita ko sa yung araw-araw kong inuuwing babae dito, binayaran ko lang yung mga yon para umarte. Gusto na kitang asarin. Kaso, ako lang yata yung naaasar eh. Mahabang paliwanag ng lalaki. At bakit ka nagpapaliwanag sa akin? Hindi mo kailangang magpaliwanag. Kailangan ko magpaliwanag. Dahil ayokong isipin mong babaero pa rin ako. Gusto ko malinis yung record ko sa'yo para hindi mag-iba yung tingin mo sa akin. Hindi naman agad siya nakapagsalita dahil sa sinabi nito. Hindi niya maintindihan kung anong gustong ipahiwatig ng lalaki. Diretsuhin mo nga ako, Yuan. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? At umaasta kang ganyan ngayon? Diretsang tanong niya dito. Gusto kong bumawi. At gusto kong patunayan sa'yo na karapat dapat ako sa buhay mo. Ikaw ang totoong first love ko. Kaya gusto kong ikaw rin yung maging last love ko. So ang sinasabi mo ay gusto mong pumasok sa buhay ko? Yes. Dahil mula noon hanggang ngayon, ikaw lang yung minahal ko. Sobrang tagal kitang hinanap kaya hindi ko nasasayangin yung chance para makabawi sa'yo. Alam mo, ngumiti siya ng matamis dito at hinaplos ang pisngi nito. Namula naman si Yuan dahil sa kanyang ginawa. Gusto kong sabihin sa'yo na gusto kitang ingod-ngod at itulak mula dito sa veranda ko. Tinulak-tulak niya ito hanggang sa makalabas ito ng pinto.
Kausapin mo ko kapag nasa tamang pag-iisip ka na. At hindi ka na ganyan ka-OA. Sabay sarado at lock niya ng pinto. Napahinga na nga lang siya ng malalim bago muling maupo at buksan ang laptop niya. Pero gano'n na lamang yung hiyang naramdaman niya dahil hindi pala tuluyang namatay yung laptop. Siguradong sigurado siya ngayong narinig ng dalawang nasa call ang pag-uusap nila ni Yuan. Bigyan mo na kasi ng chance. Nakangising sabi pa ni May, manahimik ka. Pagsusungit niya dito pero tinawanan lang siya nito. Tama naman si May. Mukhang nagtino na si Mr. Marquez. Kaya bigyan mo na ng chance. Pakikisali pa ni Mr. Smith. Pati ba naman ikaw, sir? Napasimangot na lang siya at napatakip sa mukha niya dahil sa sobrang hiya. Pakiramdam niya ay siniseryoso talaga ni Yuan ang sinabi nito. Grabe kasi ito mag-asikaso ngayon at palagi pa itong may pa-flowers. Ganun pa man, hindi pa rin siya nagpapadala dito dahil alam niyang once a babaero, always a babaero. Hoy Jin, lumabas ka dyan sa bahay na yan. Kaya pala ang lakas ng loob mong lumayas dahil may titulo ka pang ninakaw sa tatay namin. Napakunot noo ang babae nang makarinig ng sigaw sa labas ng bahay. Wala kang utang na loob! Lumabas ka dyan kung ayaw mong mag-eskandalo kami dito! Tumayo nga siya at lumabas. Agad ngang tumikwas ang isang kilay niya nang makita ang dalawang tita niya at dalawang tito. Bakit napadalaw kayo sa mansyon ko? Nakangising tanong niya sa mga ito. Anong mansyon mo? Amin to. Apo ka lang kaya mas may karapatan kaming mga anak. Galit ng sambit ng tita Osang niya. Akin na yung titulo nitong lupa at bahay. Ibigay mo sa amin dahil sa amin yan. Sabi naman ng tito Emma niya. Paano naman po magiging sa inyo tong mansyon ko? Isa akin nakapangalan. Isa pa ho. Inangkin nyo na yung mga ari-arian ni Lolo. Pati ba naman tong pagmamay-ari ko? Ganyan ho ba kayo kasugapa? Akala ko pa naman magbabago kayo kasi humapdi na yung mga ano nyo dahil sa chili powder. At madrama siyang napapailing. Abay dapat lang na angkinin namin yon. Kami ang anak kaya walang dapat mapunta sa kagaya mo. Sabi ng tito Boyet niya. At ikaw pala yung walang hiyang naglagay ng chili powder sa punja namang underwear namin. Galit na saad naman ng tita Sonia niya. Alam niyo po, umalis na lang po kayo dito. Hintayin niyo na lang po yung invitation ko sa korte dahil babawiin ko ang mga pagmamay-ari ni Lolo. Nakangiting sabi niya sa mga ito. Ang lakas talaga ng loob mong babae ka. Wala ka namang maipagmamalaki sa amin dahil walang kwenta ka. Sabi ng tita Osang niya. And why there's so many trash in front of my house? Lahat nga sila ay napatingin kay Yuan, nakakababa lang ng sports car nito. Are they bothering you, Jin? Sabay tingin nito sa babae. At sino ka namang lalaki ka? Kunot noong tanong ni Boyet dito. I'm also owner of that house. Sumandal ito sa sasakyan at nag-cross arm. Tignan mo nga naman. Nagpapatira ka pa ng lalaki sa bahay na iniwan ni tatay. Singhal pa ni Sonia kay Jen. Hindi ko ho pinatira dito yan. Sadyang yung bahay na to ay sa kanya din. Tugon pa ni Jen. At sa tingin mo ba mapapaniwala mo kami dyan sa mga pinagsasasabi mo? Sabi pa ni Eman. She's telling the truth. Kaming dalawang may-ari ng bahay na yan, kaya wala kayong karapatang palayasin siya. Kung may lalayas man dito, kayo dapat yun. Ginugulo niyo ang masayang araw ng asawa ko. Biglang hirit pa ni Yuan. Sinamaan naman ito ng tingin ng babae. Kahit kasi nasa seryosong sitwasyon sila, sinisingit pa rin ito ang kalokohan. Sige, hintayin niyo lang dalawa. Hihingi ako ng tulong kay Mr. Marquez para lang makuha namin ang bahay na yan. Kaibigan lang naman kasi ni Papa ang nag-iisang Yoshi Marquez. Mayabang na sabi pa ni Osang. Imbis nga na matakot, napatawa na lamang ang dalawa. Nainis naman ang apat na matanda dahil sa inasta nila. Ngayon pa lang, hindi na kayo tutulungan ni Mr. Marquez. Napapailing si Yuan bago maglakad papalapit sa mga to. Kumuha siya ng calling card sa wallet at binigay sa mga ito. Yuan Marquez pala, nag-iisang apo ni Yoshi Marquez. At kung may tutulungan man ako, yon ay ang asawa ko. Pagkatapos ay dire-diretso siyang pumasok sa gate at hinila ang babae papasok ng bahay. Pero bago pa sila tuluyang makapasok ng bahay, binigyan niya na muna ng mapang-asar ng ngisi ang mga sumugod sa kanya. Bitawan mo nga ako at mukhang sumusobra ka na, sabi pa ni Jen nang makapasok na sila ng lalaki sa bahay. Binitawan naman siya nito kaagad. Sino bang mga yun? Bakit inaaway ka nila? Mga anak sila ni lolo ko.
Ngayon sila nagsisilitawan kung kailan wala na si Lolo. Gusto nilang kuhanin ngayon yung mga pinaghirapan ni Lolo. Kahit wala naman sila noong mga panahon na kailangan sila nito. Tugon ang babae at napahinga na lamang ng malalim. So they are pestering you. Hinawakan ni Yuan ang kanyang kamay. Don't worry, I will help you. Babawiin natin sa kanila mga kinuha nila. Tutulungan kitang makuha ulit yung mga pinaghirapan ng lolo mo. Talaga? Hindi ba joke-joke lang yung sinasabi mo? Paninigurado pa niya. Kung tungkol sa'yo mga nangyari, hinding-hindi ko gagawing biro yun. Hinding-hindi ko na ulit dudungisan yung pangalan ko para sa'yo. Seryosong sabi pa ng lalaki. Ramdam na ramdam naman ni Jen ang senseridad doon. Kaso, may pag-aalangan pa rin talaga sa puso niya. Masyado kasi talaga siyang natroma sa nangyari noon. Alam mo, masyado ka nang umaabuso ng hawak ha. Bitawan mo na nga lang yung kamay ko. Pag-iiba pa niya ng usapan. Ayaw bumitaw Nakagluo na yata sa isa't isa yung kamay nating dalawa. Sinamaan niya ng tingin ang lalaki. Bibitaw ka or bibirahin kita? Bibitaw na nga Init naman ang ulo ng baby ko na yan. At natatawang bumitaw dito si Yuan. Napairap naman ng babae at tinalikuran ito. At kasabay nga ng pagtalikod niya ay ang isang ngiting umusli sa kanyang labi. Dahil nga sa mas pagiging ma-effort ni Yuan, pakiramdam tuloy ni Jen ay unti-unti nang nabubuksan ang puso niya para sa lalaki. Nararamdaman niyang kaunti na lang talaga ay marurupok na siya dito. Nakakahiya namang makisali sa party niyong magkakaibigan. Hindi ako sanay sa mga ganyan. Sanay lang ako sa birthdayhan na may nagbubudots, mahinang bulong pa ni Jean sa lalaki. Birthday kasi ng isa sa mga kaibigan ni Yuan at isinama siya ng lalaki dahil ayaw siya nitong iwan. Pumayag naman siya kasi gusto niya ring bantayan ng lalaki at baka paligiran ng babae. It's okay. Alam nilang kasama ko yung asawa ko. Isa pa, kilala ka rin naman ng mga lokong yun Tugon pa nito. Paano ka nalalapitan ng mga babae niyan kung nasa tabi mo ko? Baka mamaya maaway din ako dyan ha. Siyempre, pag-iinarte lang yun. Gusto niya lang kasing magpabebe dito. Bakit ko pahayaan na lapitan ako ng ibang babae? Nandiyan ka naman. Isinama din kita para malaman nilang may nagmamay-ari na sa akin na sobrang maganda. Sagot pa ng lalaki sabay kindat. Nangingiting napairap naman siya. Hindi na nga rin maiwasang masiyahan ni Yuan dahil sa naging reaksyon nito. Nang makapasok nga sila sa resto bar kung saan nagaganap ang birthday party, naagaw kaagad nila ang atensyon ng karamihan. Napayuko naman ang bahagya si Jen dahil sa hiya. Here it comes the lover boy! Sinalubong siya ni Gray, ang lalaking pula ang buhok. Nakipag-appear naman dito si Yuan habang nakahawak pa rin sa kamay ng babae. Ayaw niya kasi itong bitawan at baka mawala ito sa paningin niya. Nox! Pinaninindigan mo na yung pagiging stick to one mo Pambubuyo naman dito ni Aldred, ang lalaking maraming tattoo. Jen, alam mo bang matagal ka nang hinahanap ng kaibigan namin yan? Sa sobrang lumbay niyan, nung naglaho ka, nagpakalbo pa yan. Tumatawang sabi pa ni Rex, ang may hikaw sa magkabilang tenga. But don't let him fool you. He's not that loyal. Tumatawang sabad naman ni Luis, dahilan para matahimik sila. Nakita ni Jen kung paanong mainis si Yuan, kaya mahinang pinisil niya ang kamay nito. Mabuti pa, kumain na tayo. Sige na Yuan, maupo na kayo ni Jen. Pag-iiba pa ni Gray sa usapan. Agad naman siyang giniya ng lalaki patungo sa isang table. Pinaupo siya nito at ito na yung kumuha ng pagkain nilang dalawa. Habang kumukuha nga ang lalaki, pinagmamasdan niya ito. May mga babaeng lumalapit dito pero deadma lamang ito. Dahilan para mapangiti siya. Jen, nilalapitan ako ng mga babae. Kinukuha nila yung number ko. Tapos sabi ko may asawa na ako. Sambit ng lalaki nang makabalik ito. Paano kapag naniwala yung mga yun na may asawa ka? Di wala nang lumapit sa'yo. Mas gusto ko nga yun Para ikaw na lang yung babae sa buhay ko. Sabay ngiti nito at lagay ng Shanghai sa plato niya. Ewan ko sa'yo, Mr. Marquez. Naiiling na lang siya at nagsimula na sa pagkain. Habang kumakain nga, ay may mga babae pa ring lumalapit sa lalaki. Maraming tinatanong-tanong ang mga ito. Pero ang tanging sagot niya lang, kasama ko yung asawa ko, doon na kayo. Pakiramdam tuloy ni Jen ay sobrang haba ng buhok niya ngayon at nalalampasan na niya si Rapunzel. Kapag iinom ka, wag mong sagarin Uuwi pa tayo. Bahala ka kapag ako yung nag-drive, maaga talaga tayong susunod sa lolo natin. Sabi niya sa lalaki. 3 tagay lang.
Yun lang yung limit ko ngayon sa alak dahil kailangan ko pang mas maging good boy. Nakangiting sagot lang ng lalaki. Kahit nga nagsimula ang party, ay hindi siya iniwan ng lalaki. Pati sa pag-CR ay nakasunod ito sa kanya. Ayaw siyang iwan ito at baka raw maagaw siya dahil sobrang ganda niya. Alam mo, sige na, tumagay ka pa muna saglit doon kasama sila Gray. Dito lang ako. Saad niya. Kaya na nila yon. Ayokong iwan ka dito mag-isa. Magiging okay ako. Kahit 5 minutes ka lang muna dun sa kanila, bahala ka. Baka magtampo pa yung mga yun. Ayaw pa sana ng lalaki pero napatango na lang din ito. Saktong ang makaalis ito, siya namang dating ni Luis. Akala mo ba talaga seryoso siya sa'yo? Hindi mo lang alam, pero ganyan din siya sa mga naging babae niya. Alam mo, hindi ko alam kung bakit ganyan yung ugali mo. At gusto mong masira sa akin si Yuan. Masyado kang punong-puno ng inggit sa katawan. Mapang-uyam niyang sambit bago ito irapan. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Ganyan na ganyan din siya sa girlfriend ko nun. Libog lang yan at naghahanap ng bagong flavor. Biglang nag-init ang ulo niya sa sinabi nito. Hindi nga niya napigilan ang sarili at malakas itong sinampal sa muka. Bumagsak nga kaagad ito at na-knockout. Napahimas naman si Jen sa kanyang sariling kamao habang kinakabahang nakatingin sa lalaking walang malay. Diyos ko, nakiparty na lang mukhang makakapatay pa. Dali-dali niyang dinampot ang bag niya at nagmamadaling pumunta kila Yuan. Nagulat pa nga ang lalaki nang makita siya. What happened? Wala sa sariling kinuha niya yung isang basong alak na hawak nito at ininom yun. Nininerbyo siya dahil sa nagawa pero satisfying naman para sa kanya. Sinapa ko si Luis. Knockout. Kinakabahang sabi niya. Napaawang naman yung bibig nito habang ang mga kaibigan nito ay biglang nagpalakpakan. Huwag kang kabahan. Marami din namang napipikon sa isang yun. Natatawang sabi ni Rex. Hayaan mo siya dun. Sabihin na lang nating nakatulog. Sabi naman ni Aldred. Yun yata yung best birthday gift for me ah. Masayang sabi naman ni Gray. Napatawa naman si Yuan bago hapitin sa bewang ang babae. Pinigilan mo ako kanina pero hindi mo napigilan yung sarili mo. You're unbelievable as always. Napanguso na lang siya at napaglaruan ang sariling daliri. Anong magagawa niya? Ang pasensya kasi niya ay parang buhok lang ni Boy Abunda. Kaya nga madalas sa guidance noon ang tatay at lolo niya. Kinabukasan nga, after ng party, ay may dumating na letter sa bahay ng dalawa. Idinemanda ni Luis si Jen at sabi nila Gray ay sila na ang bahala doon. Kaya hindi na niya inintindi. Saan ka galing? Mukha kang hinahabol ng aso't pusa sa itsura mo ah. Pumasok kasi ng bahay si Yuan na basang-basa ng pawis. Halatang nagmamadali ito. Look, Lumapit sa kanya ang lalaki at binigay sa kanyang isang envelope. nanalo tayo. Kikitain natin ngayon yung mga anak ng lolo mo, kasama si Attorney Jacob. Mas pinaburan kasi tayo ng korte. Dahil may iniwan din siyang sulat kay Attorney Jacob na ikaw yung gusto niyang makinabang at mag-decide sa mga iniwan niya. Talaga? Gulat niyang tanong bago tingnan ang mga papel na nasa loob ng envelope. Sobrang saya nga niya dahil totoo nga yung sinasabi ng lalaki. OMG! Thank you, Yuan! Hindi niya nga napigilan na yakapin ang lalaki dahil sa sobrang saya. Gusto niya ring maiyak pero mamaya na lang din niya gagawin. Naniniwala kasi siya na save your tears for the best. Ano pang hinihintay natin? Pupunta na tayo agad doon. Pero teka, magbibihis na muna ako. Kailangan donyang-donya ako at intimidating. Gusto ko mala-asawa ng mafia boss yung datingan ko. Jen, dapat mala-asawa ko yung datingan mo. Wala na, nagsiselos na ako. Napanguso ang lalaki at parang batang napamukmok na lamang. Napatawa naman ang babae. Buti na lang talaga gwapo ka. Oo na, asawa mo na. Tara na, magbihis na tayo. At excited na akong maging kontrabida. Sabay tayong magbibihis. Oo, ano? Baka gusto mong masagasaan ng sports car. Napatawa naman ang lalaki. Joke lang naman po. Sige na po, magbihis na po ikaw. Umirap lang siya sa lalaki at nagmamadaling umakyat sa itaas. Dahil nakaligo na siya, nagbihis na lang siya. Isang itim na dress yung isinuot niya. Pagkatapos, ay kinalkal ang mga alahas na bigay sa kanya ng kanyang lolo. Lolo, hindi ko ine-expect na magagamit ko tong mga alahas na binigay mo. At sa paghihiganti pa talaga. Pero wag kang mag-alala, Lolo. Hindi naman ako sobrang magiging masama. Kahit papano, pamilya pa din naman yung mga yon. Tuturuan ko lang sila ng leksyon para ma-realize nila kung gaano sila kasama.
Naglagay nga rin ng kaunting kolorete sa mukha si Jen. Siyempre, ang pinaka-highlights ay ang red lipstick niyang grabe makakontrabida. Perfect! Napangiti siya nang makita ang sarili sa salamin. Nagpabango nga na muna siya at kinuha ang kanyang bag bago bumaba. Nadatnan niya sa sala ang gwapong-gwapo na si Yuan at si Attorney Jacob. You look so hot, my baby. Nakangiting sabi ni Yuan bago siya salubungin. Ako ang tagapagmana ni Romeo Aguilar. Sabi niya at pinaypayan ng sarili. At ako nga yung tagapagmana ni Yoshi Marquez. Sabi naman ni Yuan. Napangiwi naman si Attorney Jacob habang nakatingin sa dalawa. Pakiramdam kasi nito ay pinapaligiran siya ng dalawang baliw. Napangiwi naman si Attorney Jacob habang nakatingin sa dalawa. Pakiramdam kasi nito ay pinaligiran siya ng dalawang baliw. Umalis na lang tayo dito at makalayasan ko kayo dahil sa kabaliwan nyo. Naiiling na lang na sabi ni Attorney. Umalis nga sila at nagtungo sa mga kamag-anak ni Jen. At nang makarating doon, pinapasok agad sila ng guard. Alam na kasi ng mga ito ang pagdating niya. Well. Yun kaagad ang sinabi ni Jen nang makapasok siya. Mukhang nabalitaan niyo na yung tungkol sa pagkapanalo ko sa rights ng mga naiwan ni Lolo, no? Masakit balikan ng karma, no? Paanong ikaw yung may karapatan sa lahat? Apo ka lang naman. Galit na sabi ni Janet. Dahil si Jen yung nag-alaga sa ama nyo nung pinabayaan nyo siya. Siya lang yung pinagkatiwalaan ni Mr. Aguilar. Kaya wala kayong karapatan sa mga naiwan nito. Si Attorney Jacob nga yung nagsalita. Sinabi ko naman sa inyo, babalikan ko kayo at babawiin ko lahat. Kaya ngayon, umalis na kayo at bumalik sa lungga nyo. Ngumiti siya sa mga ito. Wala na rin kayong mapapala pa dito. Dahil isa na akong walang awang donya. At kung may reklamo pa kayo, sa korte na mismo tayo magkita-kita. Sabi naman ni Yuan. Nanlumo naman ang mga ito. Medyo na-guilty si Jean. Kaso kailangan niyang maging bato. Gusto niyang matuto na muna ang mga ito. Medyo umaasa kasi siya na baka may pagbabago naman ang mga ito. Jean, naging mabuti naman sa'yo ang papa. Kaya sana, kahit bigyan mo kami, kahit papano. Kapag kinuha mo ang lahat, saan na lang kami pupulutin? Sabi pa ni Osang. Nagsang-ayunan naman ang lahat kaya napatawa siya. Ngayon ganyan kayo. Parang hindi niyo ako pinagtulungan at sinabihan ng palamunin na. Napapailing siya at napahinga ng malalim. Pero sige, hindi naman ako ganun kasama para hayaan na lang kayo. Pero ang pagkakataon na ibibigay ko ay nakasalalay pa rin sa inyo. Kung hindi kayo magbabago, wala na akong magagawa. Tumayo siya at nilingon si Attorney Jacob. Si Attorney Jacob na yung bahalang magpaliwanag sa inyo ng mga gagawin nyo. Tandaan nyo, isang chance lang ang kaya kong ibigay. Kaya magpakabait kayo at kalimutan yung pagiging jablo nyo. So, alis na ako Makati pala itong dress na suot ko. Ngumiti siya ng matamis sa mga ito bago umalis. Kasunod si Yuan. I'm so proud of you, Jen. Nakakabilib na kaya mong magbigay ng chance kahit sobrang nasaktan ka na. Sabi pa ng lalaki. Yun kasi ang turo sa akin ni Lolo. Okay lang daw na magbigay ng chance. Pero kapag dumalawang chance pa daw, tanga na ako kung maniniwala pa ako dun. Sagot niya. Ibig bang sabihin, binibigyan mo rin ako ng chance? Mahinang tanong pa ni Yuan. Huminto naman sa paglalakad si Jen at nilingon ito. Bahagya pang napalunok ang lalaki dahil sa sobrang seryoso ang mukha nito. Pero ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang bigla siya nitong halikan. Siguro naman, nakuha mo na yung sagot. Nakangiting tanong ng babae at muling naglakad. Nahiya kasi siya sa ginawa, pero kinilig din siya. Really? Yes! I love you, Jean! Maya-maya ay sigaw ng lalaki. Napatawa naman siya at napapailing na lamang. 100% sure siyang hindi niya pagsisisihan ang desisyon ngayon. OMG! Ang lantod mo! Tili pa ni May at mahina siyang sinabunutan. Nagtanong kasi ito sa kanya kaya sinabi niya lahat sa babae. Pati na rin yung mutual understanding nila ni Yuan ngayon. Deserve ko rin namang lumantod. Ilang taon na rin naman ako. Kaya siguro naman oras na para mag-love life ako. Sagot niya. At talagang nasa ex yung true love. Napairap ang babae. Kung ganyan pala, babalikan ko na yung ex ko. Hindi pwedeng ikaw lang yung nagmamahal ngayon. Huwag mo nang subukan at baka matadyakan pa kita. Banta pa niya dito.
Masyado kasing red flag ang ex nito. Bukod sa babaero, ay inaabuso pa nito ang kaibigan. Eh di, ihanap mo na lang ako ng love life. Gusto ko yung malabad boy ang itsura. Baby! Napalingon na sila sa nagsalita. Agad ngang napangiti si Jen nang makita ang lalaking mahal. Kasunod nito ang tatlong kaibigan nito. Ang aga mo yatang nakauwi. Malambing niyang tanong dito. Tinapos ko kaagad yung work ko dahil na-miss kita. Hinalikan sa nito sa gilid ng ulo. Kumain ka na ba? Nagdala kami ng food for you. Kumain na kami ni May. Natigilan siya na makita ang kaibigang titig na titig kay Aldred. Tinapik naman niya ito. Yung mata mo. Halatang gusto mo nang sagpangin yung kaibigan ng asawa ko. Hindi. Napatayo ito at biglang napatakip sa muka. Jane, mauna na ako ah. Hindi ako pwede dito. Huy, teka lang! Baliwala nga dahil bigla na itong tumakbo palabas ng bahay. Nagtaka naman siya sa ikinilos nito. Pero mas nagtaka siya nang habulin ito ni Aldred. What happened? Takang tanong ni Yuan. Huwag yung pansinin yung dalawang yun. Basta, nakita namin yung babae na yun sa mall at doon nagsimula ang habulan serye nila. Baka mag-ex sila. Sagot pa ni Rex. Hayaan nyo na sila. Malaki na rin naman sila eh. Sa ngayon, pahiram na muna ng banyo at maglalabas lang ako ng milagro. Sabi naman ni Gray at mabilis na tumakbo patungong banyo. Tanungin mo na lang si May mamaya. Sa ngayon, lambingin mo muna ako dahil sobrang miss kita. Nakangusong sabi pa ni Yuan at yumakap sa bewang niya. Masyado ka namang patay na patay sa akin. Kakaiba talaga itong ganda ko, no? Natatawang saad pa ni Jen. Yes, baby. Sa'yo lang ako patay na patay. Kaya pakasal na tayong dalawa at bubuo ng malaking pamilya. Gusto ko yan. Sisiguraduhin ko kapag nagkaroon tayo ng sariling pamilya, ay magiging masaya tayo. At nag-kiss ang dalawa. Si Rex naman, nakasama nila, ay napatingin na lamang sa itaas. Lord, nasan yung para sa akin? Madramang tanong pa nito. Narinig naman yun ng dalawa kaya napatawa na lamang sila at mas lalo pang ininggit ang lalaki. Umirap naman ito at nilayasan sila. Sa lahat ng binigyan niya ng mga second chance, kayuan lang siya hindi nagsisi. Ang mga anak kasi ng lolo niya ay mukhang malabo nang magbago. Nagbago kasi ang mga ito ng 1 buwan. Tapos naging sugapa na naman. Kaya naman, pinarusahan niya ulit ito at mas matagal na yon. Mommy, help me! There's a lot of girls na humahabol sa akin. Napatingin si Jin sa anak na lalaking tarantang sinasarado ang pinto ng bahay nila. Ano na namang ginawa mo? Sita niya dito. They want me to be their boyfriend. Ayoko nga po eh. Kaso makulit sila. Sagot pa nito. Dinig niya ang mga batang babae sa labas na tinatawag ang anak niya. Tatayo na sana siya, pero naunahan siya ng bunso niyang babae. Binuksan nito ang pinto at lumabas. Hey! Stop bothering my brother, okay? Hindi siya interested sa inyo. Uwi na kayo dun sa bahay niyo. Ang babata niyo pa, lantod-lantod na kayo. Masungit na sita nito sa mga batang babae sa labas. Hindi naman maiwasang matawa ni Jen dahil sa inasta nito. Kung ano kasing ikinahinhin ng panganay niya, siya namang kinasungit ng bunso niya. Manang-mana talaga sa'yo si Jorelia. Natatawang sabi pa ni Yuan bago siya tabihan. At mukhang namana naman ni Eugene yung pagiging babaero mo. Tugon niya dito. Baby, hindi naman po yun pagiging babaero. Habulin lang po kami ng babae dahil gwapo kami. Paliwanag nito at yumakap sa kanya. Stick to one lang kaya kami ni Eugene. Binalingan nito ang anak na lalaki. Diba Eugene? Dapat, isang babae lang ang nasa buhay ng lalaki. Sabi po ni Ninong Rex at Ninong Gray, 3 daw po dapat. Ganun daw po kayo dati. Sagot pa nito. Nanlaki naman yung mga mata nito. Anak, huwag kang makikinig sa mga yun ah. Umanda talaga sa akin ang 2 ugok na yun. Napatawa naman si Jen bago tumayo. Ikaw na munang bahala dyan sa 2 bata. Kailangan kong maligo at amoy maasim na ako. Iniwan niya ang mga mag-aaman niya sa sala. Wala pang ang 1 minuto sa banyo ang babae. Nakasunod na agad sa kanya ang asawa na may malaking ngisi sa labi. Ano na naman Yuan Marquez? Pagsusungit niya dito. Pinamerienda ko yung mga bata sa kusina. Sakto, hindi pa rin ako naliligo. Kaya naisip kong sabay na lang tayo. Tipid rin kasi sa tubig. Sagot nito at nagsimulang maghubad. Nag-init naman kaagad ang katawan ni Jen nang makita ang kaibigan ng asawa. Masyado nang luma yung mga palusot mo. Nangingiting na pairap siya. Pero sige na. Mas maganda ngang tipid na rin tayo sa tubig.
Napabungis-ngis naman si Yuan at agad na lumapit sa asawa. Yumakap agad dito sa babae at humalik sa batok nito. Akala ko baligo lang. Mas maganda pa rin yung mag-honeymoon sa shower. Kinuha ng lalaki ang sabon at inihulog yon sa ibaba. Baby, nahulog yung sabon. Pwedeng pakikuha. Masakit kasi yung likod ko ngayon eh. Talaga yung mga style mo palaging bulok eh. Pagbibigyan naman kita dahil miss din kita. I love you, Jen. Thank you sa second chance mo. Salamat. Dahil pumayag ka na maging asawa ko. Mahal din kita, Yuan. Salamat dahil hindi mo sinayang yung second chance na binigay ko. Ikaw yung pinaka-the best na asawa sa mundo. Kahit madalas mong sagarin yung pasensya ko. Ikaw din yung pinaka-the best na asawa. At masaya kung araw-araw kang sasagaran. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Jean at ni Yuan. Naway kayo po ay kinilig, natuwa at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagkikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.